Sa video na to, tuturuan kita kung paano ka gagawa ng trendy tops pero plus size. At syempre, umpisahan na natin pagkatapos lang ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Gumupit ng rectangle shape na tela na may haba na 20 inches at lapad na 24 inches. Kailangan natin ng 2 pirasong tela na may parehong sukat. Ang ginamit naming tela ay neoprene. Pwede kang gumamit ng kahit anong telang gusto mo o kung ano mang available sa'yo. Ititiklop natin ito sa gitna, sundin ang nasa video. Mula sa tuldok, markahan ang nasabing sukat. Ngayon naman, guhitan at pagdugtungin ang mga namarkahang tuldok. Matapos natin markahan, gugupitin natin ang mga namarkahan nating linya. Ang inihanda at tinabas nating tela ay gagamitin natin para sa front and back body. Paghiwalayin natin ang 2 pirasong tela. Ang isa ay gagamitin natin para sa back, ang isa naman ay gagamitin natin para sa ating front body. Ang tela natin para sa ating front body ay hahatiin natin sa gitna. Mula sa tuldok, markahan ang nasabing sukat. Mula sa kanto ng ating tela hanggang sa tuldok, guguhitan natin ito. Ngayon naman, gugupitin lang natin ang naiguhit nating linya. Ngayon naman, gugupit ka ulit ng hugis rectangle na tela at ito ay gagamitin natin para sa front lining. Ito ay may haba na 20 inches at lapad na 5 inches. Ngayon naman, ang gugupitin naman nating tela ay gagamitin natin para sa ating sleeves. Kailangan natin ng 2 pirasong tela na may parehong sukat. Ang haba ng tela na gagamitin natin ay 15 inches at ang lapad naman nito ay 32 inches. Itiklop natin ito sa gitna. Mula sa tuldok, markahan ang mga nasabing sukat. Ngayon naman, pagdudugtungin lang natin ang mga namarkahan nating tuldok. Guguhit tayo ng linya mula sa unang tuldok hanggang sa ikalawang tuldok na minarkingan natin. At syempre, kagaya ng mga naunang proseso, ang mga naguhitan nating linya ay gugupitin natin. At ito na ang mga tinabas natin sa kabuuan. Front body, back body, sleeves at syempre yung front lining. At syempre, uunahin natin tahiin ang front body. Yung gitnang bahagi nito ay papasadahan mo lang sa ating overlock. Matapos mo mapasadahan sa overlock, ang gagawin naman natin, itutupi natin ang laylayan ng ating front body. Pwede mong gawin dito is i-double fold mo o kaya pasadahan mo muna ng overlock bago mo itupi, pwede rin yon. Depende na sa'yo kung paano yung magiging diskarte mo. Pero kami, ang ginawa namin dito is di-double fold natin ito. Ito yung tinatawag na clean finish.
Bali, pagkatapos mo itong malupian sa laylayan, ang gagawin naman natin, ibibasting natin yung ginupit natin kanina sa gitna o pagduduktungin ulit natin siya. Pero this time, gagawan natin o lalagyan natin ito ng sewing allowance. Siguro ang sewing allowance pwede rito 1/2 inch hanggang 3/4, no? Pero kami, ang pasada na ginawa namin is 1/2 inch kasi nga may ilalagay tayo dyan mamaya yung ating cord o tali. Ayan, matapos mo siya pagduktungin, pwede mo bukahin na yung napasadahan natin. So maghanda ka ng cord. So ang ginamit natin dito is yung nabibiling sintas sa Taytay. Meron tayo niyan sa Shopee. Ang cord na yan, kung sa haba, magre-range siya ng 45 to 50 inches pataas. Tapos hahatiin mo lang siya sa gitna. So kung napansin nyo, yung ating tela, yung duktungan o yung pinagduktong natin, nung tiniklop natin sa gitna, nagkaroon siya ng kaliwang bahagi at kanang bahagi. So dun sa kaliwa at kanang bahagi, dun mo siya ipapalaman yung ating cord o sintas. Panoorin nyo mabuti yung nasa video kung paano nyo siya ikakabit. Ito yung tinatawag na proseso na pasakal. So hindi mo siya tatahiin, iipitin mo lang siya sa loob para malaya mo siyang mahahatak. Madalas itong ginagawa sa mga bedsheet, yung prosesong ganito sa pagkakabit ng garter. So same procedure yan. Yung cord ay iipitin mo lang sa gitna at hindi mo siya tatahiin. Gagawin mo lang siyang, kumbaga ipapalaman mo lang siya sa gitna o sasakalin mo nga lang. Kung mapapansin nyo, yung sintas na kinabit natin is nahahatak natin siya. So ganyan yung magiging proseso ng pagtatahi mo. Hindi mo siya iipitin, sasakalin mo lang siya para madali mo siyang mahatak. Magkakaroon ng kompresyong gitna. So kung maalala nyo, yung front lining natin, rectangle shape lang ang inihanda natin. So ngayon, kung mapapansin nyo yung front body natin, may korte yan eh. So ang gagawin lang natin, susundin natin yung korte ng front body, ilalapat natin dun sa ating lining. Tapos yung korte niya, gugupitin natin para mag-match sila. Kasi nga yung lining na yun, ikakabit natin dun sa ating front body. So ngayon naman, kung makikita nyo yung taas ng ating front lining may korte. So yung parting baba niya walang korte, yun yung o-overlockan lang natin. So ganun kasimple, o-overlockan mo lang siya. Then pagkatapos nun, pag na-overlockan mo na yung laylayan ng ating front lining, iduduktong mo lang siya dun sa ating body, dun sa may korte sa parting ibabaw, no? And iduduktong mo siya sa parting right side kasi babaliktarin mo yan para pumasok sa loob sa wrong side. So ang purpose nun, yan yung pinaka magiging neckline natin eh. So tapos na natin i-prep yung ating front. Ngayon naman yung ating back ang gagawin natin. So ang back at sleeve is pagdudugtungin lang natin. Kung mapapansin nyo, yung slant na korte niya, parehas siya ng korte nung sa sleeve. So yan yung pagdudugtungin mo dun sa ating back. So yung left and right na sleeve, iduduktong mo lang dun sa magkabilang slant na bahagi nung inyong back. So magkaparehas naman ang sukat niyan, kaya hindi ka malilito dyan. I-attach lang natin yung ating sleeves. So pag nai-overlock mo siya, ganyan yung magiging itsura niya, parang nakabukang paru-paro. Ngayon naman, no-overlockan mo lang yung dulo ng sleeve at saka yung pinakataas na bahagi ng ating back. So doon tayo sa overlock, overlockan nga lang natin yan o papasadahan natin.
Ngayon naman, ilalapat o ilalatag mo lang ang ating sleeves. Kasi ang gagawin natin dito ay mamarkingan o mamarkahan natin. Doon natin ilalagay yung ating garter. Sundin mo lang yung sukat na pinakita natin sa ating video. Matapos mong markingan, tatahian nga natin yan ng garter. Ang sukat na ginamit nating garter ay 1/4 inch ang lapad at 13 inches ang haba. So kailangan mo maghanda ng 2 pirasong garter na may parehong sukat para dun sa ating isang sleeve. So susundin mo lang yung naging proseso mo sa pagmamarking dun sa naunang sleeve. So same procedure tayo, ganun lang ang gagawin natin. At syempre yung pinakataas na bahagi ng ating back hanggang dun sa ating sleeve ay lalagyan din natin yan ng garter. Ang gagamitin naman nating garter ay may sukat na 1/2 inch ang lapad at 20 inches ang haba. Napakasimple lang ng gagawin natin dito. Yung garter sa ating sleeve ay kakabit lang natin dun sa ating minarkingan kanina. So, ang proseso na to, yung gitnang bahagi ng garter, itatahi mo dun sa mismong marking. So, ganun kasimple, hahatakin mo lang siya base dun sa haba ng garter natin na naibigay namin sa inyo yung sukat kanina nung naggugupit tayo. At syempre, kagaya ng naunang sleeve, parehong proseso lang ang gagawin mo ron sa ikalawang sleeve. Ngayon naman, ikakabit na natin yung garter para dun sa ating back top o yung pinakaibabaw na bahagi ng ating back mula sa sleeve. So iba yung magiging proseso natin dito sa pagkakabit ng garter nito. Hindi kamukha nung sa sleeve. Ito ang gagawin natin is pasakal yung proseso. Madalas nyo makita itong prosesong ito sa pagtatahi ng bedsheet. So bali ang garter is ipapalaman mo lang dun sa ating tela o ang gagawin is ikukulong lang natin siya sa gitna. Hindi mo siya iipitin o papadaanan sa single high speed para magagalaw siya sa loob o malaya natin siyang nahahatak. Pagkatapos natin maikabit ang mga garter, lulupian lang natin yung ating laylayan ng back. So simple lang naman ang paglulupi dito, clean finish kagaya nung ginawa natin sa front o yung tinatawag nga nating double fold. So okay. At ayan, ito malapit na nating matapos. I-join mo lang yung front at back body. Panoorin mabuti kung paano natin i-join to kasi may sikreto ito dun sa pagkakabit nito. So bali ang una natin ikakabit dito is yung ating sleeve. So panoorin nyo mabuti yung pagkakabit sa ating video dahil maganda yung magiging diskarte natin dito. So kung mapapansin ninyo ay ipinapalaman natin yung ating back dun sa ating front at saka dun sa ating front lining, no? Yun yung paraan ng pagkakabit ng ating sleeve.
So yung duktungan yan is nakatago kapag naikabit mo yan ng ganyan yung proseso. At syempre dun sa kabilang sleeve, same procedure na naman yung gagawin mo. Ganun lang din. So ipapalaman mo siya ron sa front body at saka dun sa front lining. At pagkatapos niyan, syempre papasadahan mo lang siya sa overlock. At kagaya nga ng nakikita nyo, yung pinakataas na bahagi ng ating front at front lining ay lalagyan natin ng topping. So optional ito, pwedeng wala, pwede ring meron. Pero syempre mas maganda kung meron ito. Nilagyan namin ng topping na 1/4 inch. At syempre kung mapapansin nyo, buo na yung ating trendy top. Ang naiiwan na lang na operation o tatahiin is yung side close o side seam. So pwede mo to pasadahan ng direkta sa overlock, pero kami ang gagamitin muna namin ay single high speed. So papasadahan muna namin siya gamit ang single high speed bago namin siya pasadahan sa overlock. So last operation na to, pagkatapos niyan tapos na. At ayan, tapos na yung trendy top plus size natin. So, ang gagawin na lang natin dito, papasukat natin sa ating model. So, optional yan. Pwede mo hilahin yung nasa gitna, pwede rin hindi. Depende na kung paano yung magiging diskarte mo sa pagsusuot nito. Ayan, ikot ka. Ayan, go, ikot. Okay, ano na? Like, subscribe. YouTube channel namin, like, subscribe. Click mo na rin ang level photo. Panoorin niyo yung full tutorial.